Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jonas, isang sundalo, taong 1989, Sultan Kudarat. Alam naman natin ang buhay ng isang sundalo na tulad nga ng aming kasabihan na kapag nagsimula ka ng manumpa sa iyong tungkulin ay nakaambang na ang isang paa mo sa hukay. At bilang mga sundalo ay may kanya-kanya kaming karanasan habang naglalakbay sa bukid. Kaya nga kahit ang mga liblib na lugar doon ay pinapasok namin. At sa mga panahong ito ay mas aktibo pa ang mga rebelde, hindi tulad ngayon. At walang awa ang mga ito kung pumaslang ng kapwa nila Pilipino. Kaya naman bilang mga sundalo ay humahanap kami ng mga paraan upang magkaroon ng sariling depensa. Hanggang sa nagkaroon nga ako ng tinatawag na trabungko ng musang. Nagkaroon ako nito sa pamamagitan ni Ramon, na isa sa namumuno sa aming hukbo kapag kami ay naglilibot na sa kagubatan. Isang araw nga habang kami ay naglalakad ay may mga tumambang sa aming rebelde. At pinagbabaril kami ng mga ito, kaya wala na kaming nagawa kung di dumapa muna. At dahil nga sa baguhan ako ng mga oras na ito, ay pinipilit kong tumayo, ngunit hindi sumasang-ayon ng aking katawan. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabing, kapag bagong graduate ka, o katatapos mo lamang sa isang training at isinaba ka na kaagad sa laban, ay sabik na sabik kang makipagretratan. Dahil sa kabaliktaran niyon sa nangyari sa akin, na habang nakikipagretrata ng iba kong mga kasama, ako naman ay nananatiling nakadapa sa lupa. Sa kadahilan ng natatakot akong sumilip na baka tamaan ako ng ligaw na bala sa aking ulo. Maya-maya pa ay nakita ako ni Ramon at naglalakad itong papunta sa akin. Na tila walang takot na baka tamaan siya ng ligaw na bala. Hanggang makarating nga ito at tinapik ako sa aking balikat ng sobrang lakas. At nagsalita ito ng, "Jonas, lumaban ka. Dadapa ka na lang ba dyan? Hindi ka pumunta rito para magkubli lang. Iputok mo yung daladala mo. Aagiwin lang yung mga bala mo dyan sa kakadapa mo." Dahil sa mga sinabing iyon ni Ramon, ay tila pakiramdam ko ay sinampal ako ng kaliwa at kanan. Hanggang sa makaramdam nga ako ng kaunting tapang sa aking dibdib. Ngunit pinipilit kong humarap sa kalaban. Ayaw talagang makisama ng katawan ko, na tila mas gusto nitong manatili roon sa kanyang kinahihigaan. Maya-maya pa ay naglakad ng muling pabalik ito sa kanyang pwesto. Napakatapang talaga nitong si Ramon dahil sa veterano na ito sa pakikipaglaban. Isinalang lamang ito sa aming grupo sa kadahilanang siya ang maggagabay sa aming lahat at magsisilbi naming pinuno. Dahil sa itong si Ramon ay mayroong karga sa kanyang katawan. Kaya kahit na nagsisipagputukan ay hindi man lamang ito kumukubli. Hanggang sa makatapos nga ang alingaw-ngaw ng mga putok ay marami namang nabawas sa mga rebelde. At sa aming grupo naman ay 2. Kinagabihan ng kami ay kumubli na. Upang alamin ang itinatagong lihim nitong si Ramon, ay dumikit ako rito upang makipag-usap. Humingi naman ako ng pasensya sa kanya dahil sa nangyari. Aminado naman talaga akong kabado ako ng mga oras na yon. At walang tigil sa pagpintig ang daga sa aking dibdib. Sambit naman ni Ramon sa aking paghingi ng tawad. "Ayos lang yon, Jonas. Normal na nangyayari yon. Nauunawaan kita dahil kahit na ako ay ganyan din nung una. Kaya wag mong isipin yon. Basta wag mo lang kakalimutan yung sinumpaan natin. Naunahan ka lang ng takot, pero alam kong may tapang ka dyan sa dibdib mo. At kapag paulit-ulit ka nang napapasabak, lahat ng daga dyan sa dibdib mo ay mawawala. Kaya masasanay ka rin." Ipinagpasalamat ko naman kay Ramon ng mga sinabi nito. Sa kadahilan ng imbis na pagtawanan ako, ay itinaas pa ako nito upang lumaban. At sinamantala ko na rin ang mga oras na yon upang magtanong tungkol sa kanyang kwintas na sinasabi ng aming ibang mga kasama na ginagamit nito habang nakikipaglaban. Sambit naman ito sa aking pagtatanong sa kanya
Oo, meron ako. Isang medalyon na nakasabit dito sa aking leeg. Pero hindi ko maaaring ipakita sa iyo, lalo na kung papahawakan. Dahil para sa akin lang talaga ito. At napakalaking tulong nito sa akin dahil sa maraming beses na akong sinalba nito. Hindi ko naman ito pinagkakaila sa mga nagtatanong para matuklasan din nila kung ano yung sikreto ko. At syempre samahan din ng dasal. Yun ang isa sa pinaka-importante. Bago pa man ito lubusang umalis, ay muli ko itong tinanong na kung maaari bang magkaroon din ako ng tulad ng sa kanya. Natawa naman ito sa mga sinabi ko at maya-maya ay nagsambit ng, "Sige, sasamahan kita kung saan ako nagkaroon nito. Pero itong sa akin ay binigay lang rin sa akin ng aking ama. At ang nagbigay naman sa kanya ay si Mang Berto na isang kilalang albularyo. Kung baga, ipinamana na lamang sa akin ang kwintas na ito. Kaya susubukan natin kung mabibigyan ka ng maaangkop sa iyo. Pagbaba natin sa bukid na ito, ay pupunta tayo roon para na rin sa kaligtasan mo at malaking tulong rin yan sa ating grupo." Sa ilang araw nga naming paglalakbay sa bukid, maniwala man kayo o hindi, na kahit ang mga balat ng aming paa, minsan ay dumidikit na ito sa aming sapatos dahil sa mababasa ng ulan at maiinitang muli. Kaya kapag matapos ang ilang araw na paglalakad, kapag kami ay nagpapahinga at natutulog, habang hinuhubad ko ang aking sapatos, ay nakikita ko ang lapnos ng aking dalawang paa. At isa naman sa nagpapasaya sa amin kapag naglalakad, ay kapag mayroong ilog usapang nadadaanan. Dahil doon kami kumukuha ng inumin at gumagamit lang kami ng aming panyo upang salain ng tubig. Hindi ganoon kadali ang buhay ng isang sundalo. Dahil sa walang tamang oras ng kain, gayon na rin sa tulog. Isama mo na minsan ang 3 araw o 4 na araw na walang ligo. Ngunit ayos lang iyon dahil parte iyon ng aming sinumpaan. Ang mahalaga ay naglalakbay pa rin kaming humihinga at nakakauwi sa aming pamilya. Minsan nga kapag umuulan ay laking tuwa na namin dahil yun na ang pinakaligo namin sa oras na yun. At mas masarap maglakbay sa kagubatan habang umuulan. At kung saan naman kami abuti ng gabi ay doon na kami matutulog. Isasabit lamang namin ang aming dalang duyan. Gayon na rin ang trapal na magkukubli sa amin kahit na umuulan. Hanggang sa muli na nga kaming makabalik sa kapatagan. At agad na bumalik sa aming istasyon at i-report ang lahat ng aming natuklasan sa kabukiran. Kinabukasan nga ay agad naming pinuntahan ni Ramon ang tahanan ni Mang Berto. Ngunit bago kami tuluyang pumunta roon, ay bumili muna kami ng isda para maibigay sa kanya. Nang matapos nga kaming bumili, ay dumiretso na kami sa kanyang tahanan. Sambit pa ni Ramon ng masilayan ang matandang si Mang Berto. "Mang Berto, kamusta na ho kayo? Eto ho pala, may dala kaming isda para sa inyo. Pagdamutan na ho ninyo yan." "O Ramon, ikaw pala yan. Ang tagal mo na rin hindi pumupunta rito. Akala ko nga ay nakalimutan mo na ako." "Maaari ho ba yun, Mang Berto? Kayo ang nagligtas sa buhay naming mag-ama." "Nasaan na ba yung kwintas mo? Maaari ko bang matingnan?" Sa mga oras na yun, doon ko nakita ang kwintas ni Ramon. Nang hinubad niya ito at inabot sa matanda. Ito ay triangulo na mayroong mata sa gitna at pinangalanan nito ng matanda na Tres Peco. "Aba, buhay na buhay pa ang kwintas mo. Napakagaling mong mag-alaga ng medalyon. Hindi tulad ng ama mo. Palibhasa ay retirado na sa pagiging sundalo. Kaya pinabayaan ang kwintas na ito. Kaya nang ibinigay sa iyo, mabuti na lamang at dinala mo rito. Dahil nang nakita ko ito noon, ay naghihingalo na. Kaya kapag dumating ka sa puntong nagretiro ka na sa iyong pagiging sundalo, ay huwag mo namang pabayaang pakainin ng dasalang medalyong ito para manatili ang kanyang buhay at maipamana mo pa sa iyong magiging anak." "Oo naman ho, Mang Berto.
Sa katunayan nga ho ay madalas akong magdasal. Dahil sa wala naman ho kaming pinanghahawakan doon kung di ang pagdarasal lang. Hindi lang din para sa sarili ko, kung di para sa aming lahat. Na makaligtas kami at makauwi kami ng maayos. Mabuti naman kung gayon. Ano nga ba ang inyong sadya rito? At bakit naligaw kayo? At sino nga pala itong iyong kasama? Ay siya nga pala ho. Ito si Jonas, isa sa mga kabady ko. Ang totoo nga ho ay kaya kami nasadya rito ngayon. Baka maaaring makaawit kami sa inyo ng isang gamit. Para ho sa kanya. Isang gamit. Sa katunayan ng ibang mga medalyon ay inawitan na ng ibang mga sundalo rito. At nanduroon na sa kanila. Iisang medalyon na lamang ang natitira sa akin. At itong aking suot-suot. Ngunit hindi ko ito maaaring ibigay. Sa kadahilanang galing pa ito sa aking ama. Ipinamana pa ito sa akin. Saglit lamang at may kukunin lang ako sa kwarto. Agad ngang pumasok ang matanda sa loob. Habang may hinahanap ito na maaari niyang ibigay sa amin. Maya-maya ay lumabas na ito at may daladala sa kanyang palad. Sambit pa ng matanda. Ito isa sa magandang gamit. Trabungko ng musang. Napakahirap nitong kunin. Dahil sa ang musang ay mabilis sa gubat. Sa edad ko ba namang ito? Kahit papaano ay nahabol ko pa rin siya. Hanggang sa makita ko nga ang kanyang pinaglulunggaan. At doon ko nakita ang trabungkong ito. Kapag nagkakamit ka ng ganito, kung anong angking kakayanan na meron ng musang, ay magkakaroon ka rin. Tulad ng pagiging mabilis nito sa kagubatan. At kahit nasa isang tagilid na bukid, ay kayang-kaya nitong akyatin. At meron din itong angking taguliwas na kahit barilin ka ay hindi ka tatamaan ng bala. Kaya mainam ito sa mga tulad ninyong sundalo. May kasama na itong dasal dyan. At ang dasal na iyon ang ipapakain mo sa kanya upang manatili ang gabay nito at palagi kang protektahan. Ilagay mo lamang ito sa isang pulang tela at doon mo siya balutin. At kung mapapansin mo ay kulay itim ang batong ito. Ngunit kapag inilagay mo ito sa ilaw, ay magkakaroon ng kulay pula ang bawat gilid ng batong ito na tila mata ng musang sa isang madilim na gabi. Ngunit kahit na may tangan ka na nito, ay wag na wag kang makakalimot na tumawag sa ating may likha dahil siya ang tunay na tagapagligtas nating lahat. O ito, hawakan mo at para sa iyo na ito. Ikaw na ang mangangalaga diyan at pag-ingatan mo. Laking tuwa ko naman sa mga oras na yun dahil pinagkalooban ako ni Mang Berto. At sobrang pasasalamat ko kay Ramon dahil sinamahan niya ako roon. Hindi ko naman pinabayaan ang trabungko ngayon at palagi ko itong pinapakain ng dasal sa paniniwalang isa ito sa magliligtas sa akin at upang makatulong din ako sa aming mga kasama. Hanggang sa dumating nga ang araw na muli kaming umakyat sa bukid upang maghanap ng mga pinagkukutaan ng mga rebelde at pabalikin sila sa ating gobyerno upang magbagong buhay. Ngunit tila hindi nila binibitawan ang kanilang paniniwala na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng gulo at putukan sa kabukiran kung saan sila naninirahan. At minsan pa ay may nakukuha kaming mga biyag nila na ilang buwan na itong hindi naliligo at kulang sa kain na kapag nare-rescue nga namin ang mga ito at pinaliliguan ay kakaiba na talaga ang amoy nila at kahit ang kanilang mga damit ay nanghihitata na dahil sa hindi nila malinisan ang kanilang mga sarili. Kapag hinawakan mo nga ang kanilang mga buhok ay napakatigas na nito na nagdidikit-dikit. Nakakaawa silang tingnan kapag aming nire-rescue dahil sakitang-kita mo sa kanilang katawan na ang papayat na nito dahil sa kulang sa kain. Maganda ang aming layunin na bumalik sila sa ating gobyerno. Ngunit ayaw nilang bitawan ang kanilang paniniwala. At hindi namin sila maaaring pilitin dahil sa hindi namin hawak ang kanilang kaisipan. Mabigat sa aming loob na lumaban sa aming kapwa Pilipino.
Ngunit tawag ito ng tungkulin, kaya kailangan din naming protektahan ang aming mga sarili at ipaglaban din ang aming mga sinumpaan. Hanggang sa dumating ang isang araw ng aming paglalakbay at napadpad kami sa isang masukal na bukid. Maya-maya pa ay may nagsipaglabasang mga rebelde na nagkukubli sa may mga punong malapit sa amin. Dahil sa dami ng nagpapaputok ay hindi na namin malaman kung saan ito nanggagaling. Kaya ang ginawa naming lahat ay nagsipaggapangan sa lupa upang ikubli ang aming mga sarili. At ang naging kaugalian ko nga habang nakikipaglaban, lalo na kapag tinatambangan kami, ay agad kong tinitingnan ng aking katawan kung may tama nga ba ako. Ngunit palagi akong nagpapasalamat dahil iniligtas ako ng aking trabungko. Hindi ko naman sa inaangat ang aking sarili sa mga oras na ito. Dahil sa paulit-ulit na pakikipaglaban, ay nasanay na ako. At kapag sinenyasan ako ni Ramon na susugod kami, ay agad kaming tumatayong dalawa. Maniwala man kayo o hindi, naglalakad kaming nagpapaputok at nakikipagsabayan sa mga rebelde upang protektahan na rin ang aming mga kasama na makapagkuble ng maayos dahil sa kanilang pananambang. Isinasalang namin ni Ramon ang aming mga sarili dahil sa may tiwala nga kami sa aming mga gamit. Kaya habang nangunguna kami roon at nakapagkuble na ang iba naming mga kasama, ay nakakasabay na ang mga ito upang makapagpaputok na rin. Kaya ang ibang mga rebelde ay tumatakbo na lamang at mas marami naman kaming nakakaltas sa kanila kesa sa aming grupo. Kaya ang isa sa pinagtataka ko sa gamit na ibinigay sa akin ng matanda, pumuputok naman ang mga baril ng aking kalaban. Ngunit ang pinagtataka ko ay hindi ito tumatama sa akin. Ito na nga yung tinatawag nilang taguliwas, na ang bala na mismo ang umiiwas para hindi ka nito tamaan. Hindi dahil iyon sa may kapangyarihan ako, kundi dahil iyon sa gabay ng trabungkong aking tangan-tangan. Siya mismo ang nagpuprotekta sa taong may tangan sa kanya. At ang isa pa sa pinagtataka ko, kapag umaakyat ako ng isang matarik na bukid, ay naaakyat ko iyon ng mas mabilis. Na tila nga nakuha ko ang katangian ng isang musang. Kaya nga kapag merong kaming minamatyaga na tahanan, ay ako ang nangunguna para dito upang tuklasin kung mga rebelde ba talagang naninirahan doon. Isang araw pa nga, habang naglalakad kami sa isang bukid, ngunit may maliit na kapatagan doon at may iilang tahanang nakatayo roon at mga taong naninirahan. Habang naglalakad kami at sakbit-sakbit ang aming mga naglalakihang bag, ay may mga kabataang lumapit sa amin at humihingi ang mga ito ng candy. Hindi naman na bago sa amin iyon dahil natutuwa talaga kami sa mga batang aming nakikita. Kaya kapag umaakyat kami ng bukid, ay may mga candy nang nakalagay sa aming bag. At isa-isa nga namin iyong pinapapila upang bigyan ng candyng gusto nila. Hanggang sa mayroong lalaking lumapit sa amin at may sakbit-sakbit itong itak sa kanyang tagiliran. Nagwika naman ito nang hindi namin maunawaan na naging dahilan ng pag-alis ng mga bata at nagsipagtakbuhan ng mga ito. At bigla itong bumunot ng kanyang daladalang itak at tinaga ang isa sa mga kasama namin. Tinamaan iyon sa kanyang likuran. Mabuti na lamang at ang bag ay nakasakbit pa rin sa kanya at yun ang tinamaan ng itak. Nangakmang papaputukan na ito ng aming mga kasama, ay agad naman naming inawat ni Ramon. Dahil sa ang lalaking iyon ay baka ama ng isa sa mga batang nanduroon at ayaw niyang bigyan namin ng candy ang mga bata. Imbis na patulan namin sa mga oras na yun, ay pinabayaan na lamang namin si Manong at agad na rin kaming umalis. Habang naglalakad sa di kalayuan sa mga kabataang iyon, ay may kakaiba akong nararamdaman. Gayon na rin si Ramon na hindi mapakali. Dahil sa mayroong kaming dadaan ng bangin at may tumpok ng lupa sa itaas nito. Na tila maaari kaming i-ambush ng mga ito at tambangan sa may taas ng parte ng bangin na iyon na aming dadaanan. Dahil sa kapag doon kami tinambangan, ay wala kaming masisilungan at maaaring maraming mamatay sa amin. Kaya ang ginawa namin ni Ramon, imbis na sa may baba kami ng bangin dumaan, ay umikot kaming lahat papaitaas.
Nang papalapit na kami roon, ay nakita nga naming napakaraming mga rebelde ang nakaabang sa amin doon. At nang masipat kaming papalapit sa kanila, ay agad kaming pinaputukan. Doon ko napagtanto na kaya pala may itinuturo ang mga bata sa taas dahil nakaabang na doon ang mga rebelde. At tila pinapaiwas kami ng mga bata roon na huwag kaming dadaan sa ibaba. Kaya pala ikinagalit iyon ng isang lalaki na marahil isa sa mga kasama ng rebelde na naging dahilan kaya nagsipagtakbuhan ng mga batang iyon. Dahil nga kung doon kami sa baba dumaan, karamihan sa amin ay mawawalan ng buhay. Agad namang nagsipagkubli ang aming mga kasama nang pinaputukan kami ng mga ito. Habang kami ni Ramon ay nananatiling nakikipagsabayan sa kanila. Hindi na namin alintana ang takot. Hindi tulad ng mga unang pakikipaglaban na halos ay hindi na ako tumayo sa aking pinagkakadapaan. Kabaliktaran naman sa mga oras na iyon, na tila ayaw na namin ni Ramon na tumago at makipagsabayan na lang sa mga ito. Hanggang sa patuloy ngang pakikipagpalitan ng putukan, ay marami kaming napaslang sa mga ito at ang ilan pa nga ay mga magulang ng mga bata. Hanggang sa lubusan nang huminto ang palitan ng putok. Pasalamat naman kami dahil walang napahamak sa aming mga kasama. Hanggang sa lubusan na nga akong magretiro. At magpahanggang sa ngayon ay tangan-tangan ko pa rin ang trabungko ng musang. Okay, maraming salamat mga kahiwaga sa pakikinig nyo sa kwentong ito. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Ako, komento ko dito ay kailangan talaga ng mga sundalo yung mga ganitong baluti. Yung tinatawag nating panangga o anting-anting. At ang iilan nga naman sa mga sundalo ay meron nga naman talagang karga. Dahil ang iba dyan, minsan anak ng manggagamot o anak ng antingero. Kaya mayroon talaga silang kargang daladala. Tulad naman sa nangyari dito, na pagkalooban siya ng trabungko dahil kay Ramon. Kung baga para sa kanya talaga yon. Kaya nabigyan siya ng matanda. Dahil sa ang manggagamot hindi yan basta-basta nagbibigay. Maliban na lang talaga kung kilala ka nila. O kung baga may pumapabor kaya ka nabigyan. So yun lamang po sa akin mga kahiwaga. Advance Happy New Year. At muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Dito sa Ang Hiwaga. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan